ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. 2 minuto na lang po bago mag-alas 9 ng mga tuloy-tuloy ang dalongay ng mga balita. Ito po, may desisyon po ang Department of Labor and Employment. Pinaparegular nila ang 8,000 contractual na empleyado ng Philippine Long Distance Telephone Company o PLDT. Carlo Mateo, ano yan? Pasok! Ipinag-utos na ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pamagitan ng pinal na kautusan ito sa Philippine Long Distance Telephone Company o PLDT na gawing regular ang halos 8,000 contractual na manggagawa at bayaran ng mahigit 66 na milyong pisong hindi na payabisyo. Ipinasura ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang apila ng PLDT na baliktarin ang ipinalabas na compliance order ng DOLE o ng Department of Labor and Employment NCR noong 2017 upang bigyan taan ang pagregular sa mga empleyado ng PLDT habang pinagpapayag din ang mga contractors sa kanilang mga empleyado ng mahigit 66.3 million pesos. Nilinaw ng kalihim na walang nakitang merito ang Labor Department. Excuse me, yung 66.3 milyong piso yun, para sa lahat yun o tigi-isa? Para sa lahat na yun, Mike. Para sa yakang-yaka. no? Yakang-yaka ng PLDT yan. 66 million? Hindi, tsaka karamihan dito mga contractors yung binabanggit eh. Ganon. Nilinaw nga. Mga kontraktor ng PLDT. Yun, no? Hindi ng PLDT. Hindi, at ganun din ng PLDT, Mike. Na kanino nakakontrata dun sa kontraktor? Yan. At kabilang ito, babanggitin Hindi sa PLDT. Nakalagay dito, Mike, PLDT eh. Ano ba yun? Oo, may mga kontraktor. May mga pangalan pa ng mga kontraktor, ha? Ito yung sinasabing nagpapatupad ng labor-only contracting. Sino yan? Halimbawa na, Active One Health Incorporated. Ang pangalan? Active One Health Incorporated. Siguro yan yung mga sa janitorial, yung mga gano'n. Posible. Oo, meron pa yung Sino pa? Archon Consulting and System Services. Ano pangalan? Archon. Archon. Oo, Consulting and System Services Corporation. Kaya hindi nakadetalye kung ano yung services na binibigay nito eh. Ganun, Meron pang PBS, BPN Ali Services Corporation. Ano, tali? Ano? Ali Services Corporation. Meron pa rito Consultancy Outsourcing Recovery and Equivalent Services. Meron pang El Grande Messengerial Services Incorporated. Messengerial. Mga messenger. Ito siguro yung mga tagapagtabit to, yung JFM Installations and Telecom Services. Meron pa rito yung MD Tambungi Specialist Incorporated at maraming iba pa. MP, parang Mama Delta, Tambungi Specialist, siguro parang apelyido to eh. Parang mga pangalan yan, parang mga recruitment agency. Hindi, yung pangalan lang, yung tunog yung pangalan. Sige, ano pa? At meron pang mga iba ito, no? At napatunayan ay nagsagawa nga ng hindi otorisadong pagbabawas ng sweldo at kawalan ng 13-month o kawawan mga empleyado. Ipinag-utos din ng Department of Labor na talikuran na ng mga kumpanyang ito yung tinatawag na contracting activities. Ako si Carlo Mateo ng number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Super Radio, DWB. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi. Ito ang sama-sama nating pagiging ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Unti-unting pumapatak sa mga halamat, mga bulaklak. Pagmasdan ang dilim, unti-unting bumabalo sa buong paligid tuwing umuulan. Kasabay ng ulan, bumubuhos ang ang pag sobrang ulan, hindi po maganda. Tama-tama lang ang ulan, maganda. Natutubigan ng mga pananim. Di ba ho? Nalilinis sa mga lansangan. Pero pag sobrang ulan, ito ang resulta. Aabot ng 200 pamilya. Apektado na po ng pag-ulan sa 5 riyong sa Pilipinas. At sila po ay nasa evacuation center. Walang kinalaman to sa Bulkang Mayon. Walang bagyo ngayon sa Pilipinas. Walang low pressure area. Panahon po ngayon eh. Amihan eh. Ito po ay datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC.
Ang oras po natin, 3 minuto makalipas sa ikasyam ng umaga. Rod Vega, pasok! Mike, dahil na rin sa epekto ng pag-ulan itong nakalipas na araw, bunga ng tail end of the cold front, ay nagkaroon ng mga pamilya na naapektuhan itong pag-ulan na ito na nagdulot naman ng pagbaha. Ito ay sa Region 5, 6, 7, 8, 10 at 11 at umaabot ayon sa NDRRMC sa 29,000 pamilya apektado. Subalit ayon sa NDRRMC ay bumaba na rin yung bilang ng mga pamilyang nanatili pa ngayon sa mga evacuation centers sa datos ng ahensya. 349 na pamilya na lamang ang nanatili pa sa 11 evacuation centers sa nabanggit na mga riyon. Aabot naman sa 219,000 pisong halaga ng food at non-food items ang ipinalabas ng LGUs ng nasabing mga riyon, kasama na ang tulong mula naman sa DSWD. Ako si Rod Vega ng number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Super Radio, DCWB. Pagmasdan ang ulan, unti-unting tumitila, ikaw rin magpapaalam na. Pari bang minsan pa mahagan ka't maituyan pa, sa pibig at ulan lamang ang saksi. Minsan pa ulan bumuhos ka, huwag nang tumigil pa. Ito ang sama-sama nating pagiging. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Apaw, damdamin ko'y humihiyaw sa tuwa. Tuwing umuulan at kapiling ka. Mga kapuso sa Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng edad, hindi po totoo na ang pagiging makakalimutin ay sa mga nakatatanda lamang. Uy, sinasabing paulit-ulit ni Kuya Eddie Ilarde, ha? Huwag yung tatawagin mga matatanda yung mga yan. Nakatatanda. Ang pagiging makakalimutin, wala pong pinipiling edad yan. Hindi po totoong yung mga nakatatanda lang po ang nagiging makakalimutin o ulyanin. Ngayon po, lalo na ngayon, mga bata ngayon, mga kapuso, kung pasukan ng impormasyon na kung ano-ano dahil sa teknolohiya, lahat po ng edad ngayon, pati mga bata, pwedeng tamaan ng pagiging ulyanin at makakalimutin. Kailangan bata pa lang, mga kapuso, kaya yan, sagot yan sa mga magulang nagtatanong. Ang mga bata ba pwedeng painumin ng Memo Plus Gold? Dapat. Para sa pag-aaral nila, para bata pa lang, matalas na ang concentration nila, bata pa lang, malayo na sa pagiging ulyanin at pagiging makakalimutin hanggang tumanda na sa natural na paraan, hindi sa pamamagitan ng kemikal. Mga kapuso, Bako Pamonyera ang pangunahing sangkap ng Memo Plus Gold. Mga kapuso, tanim po yun, yung Bako Pamonyera, hindi po yun kemikal. Ito po yun, natural, herbal po yun, herbal tanim herbal. Memo Plus Gold. Ito po ay memory enhancer, yung Bako Pamonyera. Pinag-iigting po yung daloy ng kuryente sa utak. Tuloy-tuloy, walang patid, walang puktat, mabilis. Kaya ang resulta, walang puktat. Tama. Tuloy-tuloy, hindi napapatid. Kaya walang problema sa pagmemorya. Ang memorya matalas, ang concentration matalas, ang focus matalas, mga kapuso. Yan ang Memo Plus Gold. Tumutulong pagbutihin ang nerve impulse transmission. Laking tulong sa pagiging maganda ang memory. Sa paglayo sa atin sa pagiging ulyanin at makakalimutin ano man ang edad, sa natural na paraan. Mabibili po ang Memo Plus Gold sa Mercury Drug at mga nangunguna mga butika sa buong Pilipinas. Para iwas kalimot, Memo Plus Gold. Tandaan po natin, mga kapuso, lamang ang tao na may good memory. 7 minuto na po makalipas ang ikasyam ng umaga. Kapuso, ito ang tips para mapangalagaan ang inyong bahay habang nagbabakasyon kayo sa ibang lugar. Tiyaking nakakandado ang lahat ng pinto at nakasara ang mga bintana. Ibilin sa mga pagkakatiwalaan ng inyong bahay. Kung maaari, maglagay ng CCTV o burglar alarm. Huwag mag-iwan ng note sa gate o pinto na nagsasabing nagbakasyon kayo at walang naiwang tao sa bahay. Huwag mag-iwan ng furniture o appliances sa labas ng bahay. Ingat bahay tips para sa mga magbabakasyon. Atid sa inyo ng Double B sa News TV.
Pangulong Duterte ang hinihintay. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Tapat sa balita, yan ang aming anata. Super Radio 594. Lagi naka-alerto, servisyo, totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Ang school po namin ay malayo po sa bundok. Sumasakay po ako ng balsa, tsaka umaakyat papunta sa bundok para turuan ko yung batang hindi marunong magbasa. Real time. Pangulong Duterte ang hinihintay. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. DZWB number 1 sa Mega Manila. Yung major eruption po ng 1814 and 1897, hindi po yun makikita sa ngayon kasi wala pong signs na kapareho nun. So we don't see the worst case scenario in this current activity. Pag nawala yung gas, dapat may steaming yan regularly sa Mayon. Pero pag nawala, ibig sabihin na barahan ng lava ang tuktok, yun yung problema. Mag-iipon ng gas, pwedeng sumabog. O di kaya dumami na yung mga earthquakes at patuloy yung ground pamamaga ng bulkan. If you notice, yung dating bungi ng crater ng Mayon ay naayos na. Parang na-facelift na yung mukha niya sa south because of the continued lava flow. Strongly advise the public to be vigilant and desist from entering the 6-kilometer danger zone and the 7-kilometer extended danger zone in the south flank of the volcano. Kung umuwi kami doon, tapos may nangyari, sino ang sisisihin? Di si Mayor Rosal, bakit pinauwi doon yung mga tao? Kami nag-aalala kasi kami yung nakatira doon eh. Kami yung nakakaramdam ng panganib. Sa Diyos na lang ako, sa taas na lang ako naniniwala na sana hindi kami pabayaan. O mga anak, huwag kayong magalala. Okay naman kami. Okay ako. Pagod lang ako. Ang hirap talaga. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Ito ang sama-sama nating pagiging Good morning! Ito ang Saksi sa Double B. 12 minuto makalipas ay kasyap ng kumanga. Meron bang bansa sa mundo, Susan, na drug-free? Meron ka bang alam sa bansa sa mundo na walang droga? Ay sabi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, posible na 2022 drug-free ang Pilipinas. May bansa Wow. May, ha? Anong wow? Eh di wow. Anong wow? Wow! Eh di wow. Wow ka dyan. Parang gusto ko maniwala Ha? na mangyayari yun Ito naman, ba't? Oh, come on. Oh, come on. May bansa bang drug-free? Yun ang tanong. Vatican. Oy, may droga sa Roma? Hindi, iniisip ko lang nga kung Ha? pwede ba. Oo, meron. Kahit yung mga lugar na sabing safest places. Oo. At alam mo kung bakit 2022? 2022, matatapos ang termino ni Pangulong Duterte. Oo. Ha? Oo. Wow. Di wow. Wow. Oy, Glenn Bego!
Fuego! Bagamat marami ang malamang na tumasa ang kilay, iginit ng Philippine Drug Enforcement Agency na hindi sila nawawala ng pag-asa na magiging drug-free Philippines sa 2022. Aminado si PDEA Director General Arnold Aquino na lumaki ang kanyang kumpiyansa na mauubos ang droga sa Pilipinas matapos na rin ang sunod-sunod nilang matagumpay na operasyon kabilang na ang pagkakaresto sa ilang supplier ng party drugs. Nakatulong din anya ang pagbabalik ng PNP sa war on drugs kung saan natututukan lang muli ang mga para-barangay. Buo rin anyang suporta ni Pangulong Duterte sa PDEA, PNP at AFP kaya tiyak na mas magiging epektibo ang kanilang war on drugs. Kahapon lang, sangkaterbang bagong kagamitan ang ibinida ng PDEA na tiyak anya magpapalakas pa sa kanilang puwersa. Ako si Glenn Weber ng number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Subiracho, DSWD. Good morning! Ito ang sama-sama nating pagiging ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B!